Inilabas na ang death certificate ng estudyanteng sinasabing namatay dahil sa sampal ng kanyang guro. Pamamaga sa utak ang cause of death. Pero ang isang eksperto may mga tanong sa death certificate ng binatilyo. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Ngayong gabi, nakatakdang iuwi ang labi ni Francis at dito siya sa kanilang bahay sa Antipolo, Paglanamayan. 11 araw na comatose si Francis sa ICU ng ospital hanggang sa tuluyan siyang bawian ng buhay sa edad ng 14 nitong Lunes, October 2. Sa death certificate na nakuha ng pamilya Gumikib, global brain edema o pamamaga sa utak ang immediate cause o pangunahing sanhi ng pagkamatay ni Francis. Ang nakalista naman bilang isa pang posibleng dahilan o antecedent cause ay acute intraparenchymal hemorrhage o pagdurugo sa utak. Nakasaad naman sa portion na other significant conditions contributing to death ang presumptive pulmonary tuberculosis at child physical abuse. Ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun naguguluhan sa mga detalye sa death certificate ni Francis. Sinasabi niya may hemorrhage pero hindi i-explain paanong nakuha yung hemorrhage na yon. And because of this, ito yung first line, yung antecedent, nilagay global brain edema. Basically, what this says is namaga yung brain. Common problem sa utak, and unfortunately, yun yung effect, mamamaga yung utak, it's encased in your skull, wala masyadong lugar para, mag-expand siya. Okay. But then, that doesn't explain how he died. Hindi sinasabi kung yung hemorrhage ba sa brain ay due to trauma. Sabi pa ni Dr. Fortun, tama lang na ipa-autopsy ang labi ni Francis para matiyak ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Francis. Nakalagay contributory or contributing cause. Technically, kung merong dumagdag, nag-contribute as a factor, significant factor dun sa pagkamatay niya that is unrelated to what you wrote as cause of death, dun mo ilalagay. Pero kumbinsido ang ama ni Francis na ang sampal ng teacher ang naging sanhi ng pagkamatay ng bata. Tingin ni Mang Joseph, ang singsing sa kamay ng guro ang maaaring tumama sa tainga ng kanyang anak. Wala rin daw iniindang sakit si Francis at ni minsan ay hindi na ospital. Kaya maging siya ay nagulat na may presumptive tuberculosis ang anak sa death certificate. Baka doon siya na kurang sa singsing na yun at saka malakas yung pagkasampal sa anak ko. Kasi kung hinabi lang niya ng ganun yun, hindi na magkaganon yung anak ko kasi yung anak ko malusog yun eh. Dahil hindi pa nagkasakit yun eh. Hanggang ngayon, wala pang ininalabas na pahayag ang nireklamong guro na nakalib na ayon sa pamunuan ng paaralan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.